Naimbag nga bigat yu amin kakabsat. Sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, hindi po sila mabigat. Bigat ay yung ibig sabihin umaga, yan, morning. So, naimbag nga bigat. So, hindi ko makakalimutan yung aming karanasan ni Pastor Villanueva, yung aking matalik na kaibigan, yung dating Sabbath School and Personal Ministries Director ng Division ng SSD. Siya ay Batanggenyo, nagbakasyon kami dahil kami ay nagkakanbas dito sa Baguio. At hindi ko rin makakalimutan kagabi ay nagbalik ang mga alaala. Dito ako natutulog dyan, sa rostrum dyan. Ayaw doon kasi may mga housing dyan noon ng Union, yung ating mga old guest house, di ba? Andun yung tirahan ng mga student colportor. Ako ayaw ko, dito ako natutulog. Dalawa yata kami hindi ko alam kung sino yung kasama ko. At pag weekend, lumalabas kami, niyaya ko siya, kasama ni Pastor Kayaban, na namayapa na, taga Mindoro, at pumunta kami sa aming home church sa San Fernando, La Union. Okay? Nung gabing yun, ipinahawak ang program sa amin, Vesper. Imagine, di ba may Vesper kagaya kagabi? Sino po ang narito kagabi? Taas ng kamay. Sino po yung wala kagabi? Taas din ng kamay. Thank you for being honest. Okay? Now, nung ibigay ang program sa kanila, ay si Pastor Villanueva ang speaker, ang kakanta ay si Pastor Kayaban, magandang boses ni Kuya Mar, ay umakyat na sila sa taas. Kagabi hindi tayo umakyat. Ngayon, hindi rin umakyat. Okay? Umakyat na at ang opening song ay Humilig Ka sa Kamay ni Jesus sa Tagalog. Lean on his Okay. Anong English nun? Lean on his arm. Lean on his arm. Sa Ilocano, ang sanggir ko na. Ang sanggir ka hindi takya. Kuna na niya. Okay. Pagdating sa koro, ayan na. Hindi po mga Ilocano yun. Pero ang hawak nilang songbo, Ilocano. Ay pagdating sa koro, kung kayo'y Ilocano at alam niyo yung kanta, anong sabi yun? Oray, kasapnot ka bantot na iden nakapigsa. Nagtawanan yung dalawang pastor na naroon. Ang sabi niya, mabantot nga, may pigsa pa. Mga kapatid, you know, iba-iba yung ating lingwahe. Ang ilan ay galing sa Bicol, dito, yung iba'y galing Pulilio, yung family ni Brother Villamiter doon, o iba-iba po ang pinanggalingan namin. Pero dapat nagkakaintindihan tayo. Kaya nga Tagalog yung ginagamit natin. Okay? Nandyan din si Brother Moray. Yan. Galing po Australia, asawa ng isa sa mga kasama namin. That's why pinaghahalo ko po ay mixing Tagalog and English so that they can also be blessed. Hindi lamang kayo. Kay makawat tayo mo niya, ti Ilocano, ti Tagalog. Baka mamaya ay, kay mo tayo Tagalog mo, ti Ilocano mo tayo. O, Ilocano ako, if you are Ilocano, I'm from Bawang. Ang father ko ay from Nagilian. My mother is from Bawang. But we grew up in Manila. Yan. Kaya ang Tagalog ko ay puro. Kaya sabi nila, akala nila ako'y Batanggenyo. Pag nag-broadcast kami, sabi nila, Tagalog na Tagalog, ang iyong Tagalog, Pastor. Hindi po Ilocano Tagalog. Okay? Oh, so, pag narinig ninyo yung mabantot sa Ilocano, mabigat. Ang kasalanan ay it's a term for sin. Merong Ilocano na nadatsun. Hindi yun ang ginamit ng Bible. Mas mabigat pa yun, yung mabantot. Yung it weighs you down, na ikaw ay pakukubain niya sa bigat ng iyong kasalanan. It's a picture. Okay? At pigsa, importanteng terminolohiya ng mga Ilocano, ang ibig sabihin, malakas. You're strong. So, pigsa means strong. Hindi po yan yung may nana, bukol. Okay? Hindi ko yung makakalimutan. Now, ngayong umaga, magpapatuloy po tayo. We will continue. Pwede ko po bang hiningan yung iba sa inyo na ipakibaba ito?
itong ating chart para mas malapit. Yan. Pwede bang kayong mga nariyan sa bandang huli mag-move para yung huli, hindi po sila yung manggugulong papasok dito at nakaka-disturb. Let the other brethren who are late, let's teach ourselves in church decorum. Nung sumangpat kayo, bagamat may mga sabat-sabat school classes tayo or small group, dapat, let's occupy. Pastor, i-guide mo yung mga member dyan. Kasi isa ito sa mga bagay na dapat tinuturo as we worship. Maturity is on the way we perform our worship and where we are. Okay? At pasamo kayo, kakabsat. Ito tayo. Yan, basta. Kahit di nyo kaibigan yan, yung katabi nyo, ay kaibiganin ninyo. Oh. Kung minsan ayaw ko itong grupo namin dahil magkakasama lang sila. Sabi ko, mix yourselves. It's part. Makipagkilala tayo. Dahil pag pumunta kayong Purillo o nandun ang mga kamag-anak nila Brother Dillamiter, pag pumunta naman kayo sa Bicol o nandun yung mga hali, pag pumunta naman kayo sa Ilocos, nandun yung Sibayan, nandun yung sila, ano apelido mo ni nanay mo? Vance, ano na apelido ni nanay mo? Nakalimutan ko na. Astrero, Elder Astrero, yung father niya sa Lawa, Astrera sa Lawa. Yan. So, dapat we befriend people. Ako ay nakikipagkaibigan dahil pag pumunta ako sa isang lugar, ay dadagayan ko dito. Tama? I-text ko lang. Hindi dahil ako yung pastor because I'm a member of the church. Tama, kapatid? Yan. Okay. Now, ibabaliktad po ito. Gagamitin ko po kasi yung blackboard. Pakibaliktad mamaya sa second part. Hahatiin ko yung time ko. Kasi kagabi, introduction. Hindi ko po na-deal yung concept of time. I did not deal with that. Napansin po ba ninyo? I gave an introduction of who God is. Pero ngayong umaga, I will deal with that. Ayan. Nai-erase ba yan o hindi? Ayan. Kung meron kayong magandang eraser, ayos na, working. Pasensya na. O sige, kahit na, pero atin pong gagamitin. Kagabi, we talk about what? Anong pinag-usapan natin kagabi? We started with the idea of what? The concept of time in the Old and New Testament in relation to eschatology. At dati, kasi ko, meron akong ganito. Oo, okay, tama na yan. Okay? Okay? Now, look at your Bible. Genesis 1:1. Genesis 1:1. Meron pong in the beginning. So may beginning. Correct? Now, when you go to John 1:1, meron din in the beginning. Tama? Itong John in Genesis 1:1, in the beginning. Ano po ito? Creation beginning. Okay? Itong John 1:1, it is eternity beginning. Sa pasimula ng walang hanggan, naroon na ang Diyos. So mas malayo po itong John 1:1 kaysa sa Genesis 1:1. Napansin po ba ninyo? Anong nauna? Yung beginning na yan o ito? Ito po. This started first. Why? Because there, wala pang mundo, wala pang anghel. Sino lang naroon? The Father, the Son, and the Holy Spirit are already existing in eternity. Okay? Bakit? God is called what? When you go to Daniel, ang pangalan ng Diyos, Ancient of Days. Ano yung Ancient of Days? Matanda sa araw. God is older than time. Nakuha po ba ninyo? Sinong nauna? Ang Diyos o ang time? Diyos ang nauna. Siya ang nag-create ng time. Maawatan nyo, kasi hindi na-explain sa atin. Basta banat lang tayo ng banat. Prophecy rito, prophecy riyan. But we need you to understand that God was there before time. Kaya ang pangalan niya, Ancient of Days. At God has no past, no future. God is always, present. Kaya ang pangalan niya na ipinakilala kay Moses, I am. Hindi po siya, I was. Wala kayong mababasang ganyan. Okay? Or I will be. Hindi po.
I am. Yung Diyos sa eternity, yung Diyos sa creation, yung Diyos ni Isaiah is always present. That's why, when you go to, babasa po tayo. Open your Bible, Hebrews 13, verse 8. Come on, open your Bible. Bible-based po tayo, mayong maghapon. Hindi po ako magbabasa ng Ellen White. Hindi po. I will use my Bible on the eschatological, mga latter rain, close of provision. Hahanapin ko sa Bible yan. Hindi po ako maghahanap sa Spirit of Prophecy. Kung kinakailangan yung Spirit of Prophecy, meron po akong references. If you want, nandyan po, nasa diagram ko, pero naroon sa baba. Secondary source lang yun. Mawatan nyo, kapsa. Because if our teaching is not in the Bible, then we will not believe it. Kahit sino pa ang nagsulat. Okay? Hebrews 13 verse 8. Come on. You young people, read your Bible. Mark your Bible. Di ba yung ginagawa natin sa Bible marking class natin? So, anong sabi? Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. Bakit? Kasi Jesus Christ is in that pumasok siya as a human being in time. Kaya may past siya, may present, may future. Mawatan niyo mga kapsat. But the Father, hindi niya sinabi, yesterday, today, tomorrow. No. Because God is always present tense. Mawatan niyo, kapsat. Very basic yan. Okay. Now, kung merong beginning, ang pinag-aaralan natin, hindi po creation, ito po yung pinag-aaralan natin. Yung closing events. Pag closing events, saan yun? Ay di dito, ang tawag dyan, end times. Tama natin? So we're dealing with end time. So ano ang approach natin mga Adventista? Ayan po, diretso yan. Ang tawag dyan, linear. Pag sinabi mong linear, from eternity beginning hanggang dun sa eternity na susunod, linear. Papasok yan, ano yung linear? We will look at it historically. Mawatan nyo, kapsa. You understand now? So from eternity beginning, doon sa langit, nung maghimagsik si Michael in Revelation 12, 7-9, there was war in heaven. So doon may time na. Bakit? May na-create na eh. Did you get it? Time was part of creation, not only of humans, not only the universe, but even the angels. But before that, there is eternity na wala pang create. And time was not there because God was older than time. Are you getting, brethren? So, sa anong tingin natin? Titignan natin ito linear. Kasi ang ating mga kaibigang protestante, Catholic, hindi po yan ang kanilang tingin. So they have a different worldview or perspective. Anong ginagamit nila? Cyclical. Anong cycle? Ayan. Paikot-ikot lang sa kanila. Ang kasaysayan is paikot-ikot. Sa atin, hindi nagpapatuloy. Dahil nagpapatuloy, nandito si Adan, nandito si Noe, nandito si Moses, nandito si Judges, nandito si Isaiah, nandyan si Jesus, nandyan yung mga apostle, nandyan si Martin Luther. Nasaan tayo? Nandyan tayo. So you can identify where we are in eschatology. Mawakan nyo sa tibagbaga. Kasi sometimes we discuss things na wala doon sa perspective na kabahagi tayo ng mga nakalipas na mga kasaysayan through time. Okay? Yung naganap na, we call it yung past na. Okay. From rebellion in heaven hanggang ngayon. Anong araw ngayon? What day is today? June 6. June
6, 2026. Yung June 6 na yan, paatras hanggang dito, ang tawag dyan, history. Tama? Yung kahapon, history na yun. Opo. May babalik pa ba ninyo yun? Hindi na. Hindi na. Pero bukas, Future. ay hindi pa, future pa lang yun. So bukas, kapag ganon, ang tawag ng Bible dyan, Kasi. prophecy. Ito naintindihan ninyo. So every day, yung prophecy natutupad na babawasan. Papalapit tayo ng papalapit at the end. And then, marami nagtuturo ng eschatology, they don't look at that. They don't teach that way. So, bawasan mo, bawasan mo, bawasan mo. So, pag pinag-aralan natin itong chart na ito, bakit nagsimula ka na doon sa 1798? Kasi, ito na yung last church. Wala na, tapos na yung Ephesus, Smyrna, Thyatira, Pergamos, Sardis, Philadelphia. Kasi na tayo, Laodicea na. Tapos na yung 6. The first 6 churches is already gone in our history. Kaya sinasabi natin, last day. Bakit? Yung last church, Laodicea, yun na yung last church, yun na rin yung period ng last day. So what is the period of the last day? 1844 or 1798 to the second coming of Jesus. That's the period of the Laodicean church. It's a period of judgment. Now, wala tayong eraser. Magulo kasi akong teacher sa blackboard eh. Alam niyo, na ako'y nagtuturo, pagka sinirap ko lang kung ganyan, nilagyan ko ng ganyan, yung mga estudyante ko din, pag nagkopya sila, gano'n na rin, ginaganon-ganon din nila. Pag uwi sa bahay, hindi na naintindihan yung kanilang kinopya. Hindi may race, Pastor. Hindi may erase ako dito akin eh. Galing pa ito sa Anda, nasa na si Dr. Caras. Inuwi ko yung kanilang pen. Galing Anda Pangasinan. Dalawa ito, hindi ko alam kung saan napunta yung isa. Kasi alam ko, hindi mag-provide si Oliver eh. Biro lang. Okay? Because we need this. Alam niyo sa Sabbath School class, mga kapatid, may dapat yung mga teacher may maliit na blackboard. Anong gagawin? Ito, isulat mo ganyan, Ito yung teksto. Ito yung first lesson, second lesson, third lesson. Ganon ang pagtuturo. Kasi klase yung sa Sabbath School. Hindi po diskurso. Nagdidibati kayo dyan. Hindi. Ang Sabbath School is a learning class. Ito na nangyari sa kanila. Wala bang may alcohol dyan? Meron pa sa Ayan, sige. Ayaw. Luma na yung inyong ayaw nang sumulat. Tama na. Dito na lang siguro sa kabila. Baliktad natin. Meron silang rito. Okay. Sige, hindi na naman na. Tama na. Okay. Para kasi I'm just introducing to you the concept. Okay. Now, why do we believe in a linear approach to eschatology? Linear approach. Now, meron pong dalawa kasi. Did you get yung kagabi? Ano yung term na nanood? Chronological. From the word chronos. Chronology. What is chronology? Time. Chronos in Greek is time. Okay, may dalawang approach sa chronology. Number 1, that's enough. Brother Moray, enough. Thank you. Thank you. Naging pa natin itong mayamang natin kasama. Okay. Number 1, we call it synchronic. Synchronic. Wala na nito. Nakatayo kasi. Number 2 ay diachronic. Ano yung dalawang approach? Synchronic. Pag sinabi mong synchronic, at that point, point lang, ito yung kasaysayan, ito, 1844. Yun lang ang tinitingnan mo. Para mabasa. Sige. Salamat, Joy. Yan si Joy ay Batanggay niya po yan. Kaya huwag niyong lulukuhin yan. Yan ay nananaga paminsan-minsan. Pagtulog. Ayan, mga kaibigan namin sa Batangas yung mga yan. Ay, eskwela ko yung kapatid niya. Okay?
So, ano yon? Dalawa? Sing, Cronic. X pala yung muna, tapos anos. Tapos yung isa, daya, Cronic. chronic. Kung gusto nyong imbestigahan, tingnan nyo po sa FB. I-search ninyo. Ano yung diachronic? Truth time. Dalawa. Kaya nga, dia, truth. Record, the preposition dia is true. Ito tayo. Hindi po tayo dyan. Karamihan ng mga nagtuturo ng eschatology at ginagawa din ng mga pastor natin kung minsan, didiscussin 1844. Yun lang. Ano pa? Ito lang. So 2,300 days, yun lang ang dinidiscuss nila. What are your approach? O yun lang. Tumitingin ka lang doon sa point na yun. Yun lang. Ay pwede kang magkamali doon. You can be mistaken. You have to look at it in a diachronic, nagpapatuloy through time. Okay? Oh, Pastor, paano kayo, bakit nyo sinabing diachronic? Oh, sige, simulan natin. I'll give you at least 4 evidences. There are a lot. Okay? Number 1. Oh, pag pumunta kayo sa Genesis chapter 1, anong naroon about time? Ano? Creation. Anong pinakilala? Day. First day, second day, third day. Ano yung day dyan? 24-hour period. Evening and the morning. Kaya ang sabat natin, nagsisimula, paglubog ng araw, hanggang sa ano? Isang buong araw. 24-hour period. Founded na yun sa Genesis chapter 1. Oh, first day, second day, third day. Wala pong sinabi doon Sunday, Monday, or wala. Basta first day, second day, third day. After the seventh day, ano ang nabuo? Wala pong ginamit na word dyan. Pero the seventh day is isang week. Tama o hindi? So, dito pa lang sa Genesis 1:1, little by little, God is introducing what will happen. Una, first day. Second day, may mangyayari. Third day, after a week, ano na? Then there is month. There is what? Year. Paupuin niyo si Doktora, baka hindi na kami suportahan sa susunod. Thank you for Doktora Ellen. Yung aming pong mga ilang gastusin na family at yung iba, tinutulong namin comes from her. Hindi po yan pagmamalaki. Okay, she's very supportive to our ministry. Kita nyo nang galing pa po siya sa Isabela just to come. Tapos na yung kanila. They had just finished. And she will be sponsoring. Nasaan si Oliver? Mahina si Oliver. Pag nandiyan mga back-upper, nandiyan ka rin, Oliver. Because I'm telling, siguro you can ask Doktora to help us para sa finansyo natin naman dito sa Mountain Province. Mahirap ang manage. Yes. Hindi nandiyan sa kanila. Biglang nagtago na mawala ka. Okay? So, napapansin po ninyo, what comes first? Day, and week, and then months. Kaya nga may new moon pag nagbasa kayo ng Bible. From one new moon to another, Isaiah, all flesh will come. Ano yung new moon? Ay, di ba yung buwan o bagong buwan? Noong unang panahon, yung mga tribo, walang kalendaryo. Anong tinitingnan? Sa ikatlong pagbibilog ng buwan, ikakasal ka. Di ba? Ganun sila no? Did you get it? Moon. Ilan yun? About 30 days. Then, year. Very important dahil sa mga hula ng Bible, a day is equivalent to what? 1 year. Kaya tayong mga Adventist, pag sinabi mong 2,300 days, ilan yan? 2,300 years. Saan yan? Of course, may mga suporta yan. Numbers 4, verse 6. Ezekiel 14:34. Okay? Well, we have our own biblical support for all those. At hindi lang yun. I go to the Bible, I go to yung gagamitin po kasi yung word dyan in Hebrew is a day is Yom. Kaya, Day of Atonement, Yom Kippur. Isang araw, day. Pero, tingnan ninyo ha, in-apply po yan sa Bible. If you are very careful reading your Bible. Si Samuel,
Sinong nanay ni Samuel? Si Hana. Sinong asawa niya? Elkanah. Dalawa ang asawa niya. Sabanista rin yun. Dalawang asawa. Bakit? Tama rin eh. Adventist sila, yes. They were serving the temple. Pero dalawa asawa. Bakit? Hindi magkaanak eh. Yun ang kanyang ginamit. Pero hindi po yun eh. Customary kasi yun eh. It is a custom tradition na pag wala kang asawa, tingnan nyo si Sarah, anong ginawa? Nung hindi rin siya magkaanak, ibinigay sino? Hagar. Si Hagar. It is a custom, pero hindi ibig sabihin dahil custom and tradition, tama. There are customs that are not right and God is not happy. Yan. So you understand? Bakit may mga custom tayo? Si Nathan pala ito. Hindi ko napansin itong aking puging estudyante. Okay. So, pagkatapos niyan, nakuha na ninyo. Yan yung unang evidence natin. Nagpapatuloy ba, Brother Elder Pisigan, yung ngayon, day pa rin, week pa rin, month pa rin, year pa rin, o may pagbabago pagdating dito sa kay Jesus na wala na yung week? Na wala na rin yung Sabat. Kasi yung sabi nila, wala na yung Sabat. Hindi! From Genesis, nagpapatuloy yung weekly cycle. E pag tinanggal mo yung Sabat, wala na yung weekly cycle. Tanggalin mo ang kalendaryo mo, gawin mong 6 na araw. Because in the creation, God established a timetable hanggang makarating tayo sa bagong langit at lupa na ang pangilin, araw pa rin ng Sabat. Did you get it? That's why in Isaiah, anong sabi doon? 66, 22, and 23. Ay, naku, itong mga sabatista ito, hindi naman mga teksto nila. Anong sabi doon? From one Sabbath to another, from one new moon to another, shall all flesh come and worship me. Then, saan? Sa langit, ang pangilin, araw ng Sabat. Saan nagsimula yun? Dito, So, continuous yan. Pag tinatanong nila, bakit may Sabat pa kayo? Wala na yan. Panahon ni Jesus, wala na yan. Panahon ng apostol, wala na yan kina Luther. Hindi po. Pag tinanggal mo yan, tanggal din yung mga bagay na may kabanalan na itinatag ng Diyos. Ikalawa. Una pa lang yan, ha? Number 2, sa Bible, we have genealogy. Ano yung genealogy? Chapter 5. Open your Bible. Genesis 5. Ano lang doon? Yung mga ayaw nating basahin pag nagbabasa tayo ng Bible. Bigat and bigat and bigat and he died. Bigat and bigat and he died. Napansin ba po yun sa Bible yun? And Adam lived, ilang taon si Adam? Yung unang ginamit yan. And Adam lived for how many years? 930 years. Then he died. Now, kung titignan ninyo yung mga pangalan na yan, okay, yung mga genealogy na yan, nagpapatuloy o hindi? Nagpapatuloy, hindi po putol-putol yan. Kaya alam natin kung kailan ang creation, kailan yung birthday ni Jesus, kailan siya bininyagan, kailan siya namatay. Because of the genealogy of people. May listahan sila. Kaya pagdating ninyo sa Lucas chapter 3, Matthew chapter 1, tingnan ninyo, genealogy na naman. Itinuloy at inulit yung mga mula kay Adan hanggang sa huli. Especially in Luke. Sino unang tao? Si Adan, which is the Son of God. Hindi lang nagtapos kay Adan, kundi may dugtong doon as Son of God. So siya nagsimula with God. Okay? Second, third na pala tayo. So genealogy proves that time is linear. Okay? Number 3, when you go, lesson natin nung nakaraang Sabado, Hebrews 11. Ano yung Hebrews 11? Come on, ano yung Hebrews 11? Kamsa? Heroes of faith. Heroes of faith. Sino din muna dyan? Saan nagsimula? By faith, by faith, by faith. Tama? Anong una doon? By faith, the world was created. Saan siya nagsimula? Creation beginning. Hindi po tao ang nagsimula, kundi yung paglalang nagsimula ang time.
creation started time. Not with Adam, but when God created the world, doon pa rin sa 1 week. Tama hindi? Tapos sunod-sunod na yan. Ano yung mga nandyan? Sino yung mga taong tapat dyan? Hindi Ano una? Si Abel. Hindi po si Adan. Bakit? Siya yung unang righteous na pinatay. Tama? Sino ang pumatay sa kanya? Si Cain. Kapatid niya, hindi. Paupuin po natin yung mga kapatid. Marami pong upuan dito. Dito kayo. Dito ay maladlado. Dito yung nasama. Tatluhan na ka makaturo. Dito. Okay. Wag po kayong magagalit sa akin. Pero talagang diretsahan ako. Kung minsan, we come to church. We are not concentrating on what we're doing. We're worshiping here. Okay? Ba't na bigat yung karapsan? Saan kayong church galing? Dito? Ayun na. Ba't kayo napunta dito? Kasama ba kayo sa district? Okay. Welcome po kayo. Okay? So, heroes of faith. Now, kung yung mga heroes na dyan, kanino nagtapos? May mga binanggit doon na walang mga pangalan. Tama? As you come to the end of chapter 11, may mga taong binanggit na walang mga pangalan. Ilagay na ninyo yung sarili nyo. Saan tayo dyan? Dito tayo. Nandyan. See? Continuous pa o hindi? So yung pagtupad ng mga hula is a continuous process. So I can ask myself, 2026, where am I? In God's, and the last, God has a timetable. May timetable po ang Diyos. Galatians 4 verse 4. Sige. Ayan. Babalik ta rin na natin ito. Dahil pupunta na ako doon sa pwede bang tulungan nyo kami at hindi po ako makapagbuhat because of my fracture ng aking spine. Okay? Galatians 4:4. Ano sabi doon, mga kapatid? When the right time. So ang Diyos may right time. Kailan pinanganak si Jesus? Right time. Kailan siya bininyagan? Right time. Kailan siya namatay? Right time. Kailan nangaral at pinatay si Stephen? 34 AD. Ano yun? Conversion of Paul and the message to the Gentiles. Kaya yung 70 weeks prophecy na 490 years, the first part ng 2,300 days, naganap hanggang 34 AD. Time yan. Nakukuha po ba ninyo? Kasi kung minsan, we study them separately na hindi natin i-connecta yung mga dapat na pagsama-samahin natin. Mga kapatid, hindi tayo nagmamalaki. I think we have the best message in the world. And we can share that with hope and assurance that this is the true church of God. Amen? Magtanong kayo. Sige, punta kayo sa Baptist, magpa-Bible study kayo ng eschatology nila. Ang gulo. Di ko maintindihan. I studied at the Baptist Seminary. Diyan ako graduate sa Asia Baptist Graduate Theological Seminary. At hindi ko makakalimutan, isang araw, I was enrolled in a theological class. Ang aking teacher was the dean of the seminary, Dr. Walker. Siya rin yung advisor ko when I wrote my book. Sabi nung, nagbibiruan kami kasi ang ka-eskwela ko iba-iba ang pananampalataya. Sila Baptist, ako Adventist, merong Mennonite. Hindi nyo alam, yung Mennonite, I do not know whether you know what Mennonite is. Ito yung mga nakaikim, ang mga pastor nila, mga nakasombrero, very conservative sila. Meron din akong Pentecostal, yung din ng seminary ng Asia Pacific Theological Seminary. Dr. Roy was my best friend dito rin sa Asia Pacific Seminary. Nagdi-discuss kami sa klase. Maya-maya, nag-remark yung professor. Di ko makakalimutan yung kanyang remark. Alam niyo kanyang sabi? You know, we, sabi niya, tinutuko niya yung Baptist, Pentecost, at kung ano-ano, yung ibang mga religion. We are part of the welcoming committee in heaven.
Oh, listen to the statement. We are part of the welcoming committee in heaven. But Nestor and his church is a member of the planning committee in heaven. Bakit? Because if you ask the Adventists, they will tell you in detail, sabi niya, what will happen until the end of the millennium. Galing sa professor kong hindi Adventist. Bakit? He knew na very detailed ang ating pag-aaral ng eschatology. Okay, ngayon, nasa na yung aking remote? Okay na ba yan? Pwede nang pindutin? Yan. Ang topic po natin for the remaining 30 minutes, at ibibigay ko po rin 40 minutes kay Pastor. Mamaya, baka sabihin naman niyang inagawang ko siya ng panahon. Okay? Ang topic po natin ngayong umaga, if you look at the program, is what? Meron pa pong upuan dito, oh. Huwag kayong magsiksikan dyan sa likod. Okay? Please occupy the seats. Ay Biblical Eschatology 101. Pag sinabi mong 101, pag sinabi mong gusto ko makita yung file 101 mo, kapatid. Anong ibig sabihin ng 101? Nandun yung basic mo. Andun yung pangalan mo, tatay mo, asawa mo, telephone number mo, yung anak mo, kailan ka mamamatay, nakalagay lahat doon. Ha? Tawa ka, hindi naman. I can joke with them. These people come to our house almost every week. Every week ba? Yan. Okay, so basic yan, ibig sabihin. Biblical Eschatology, a panoramic view of the last day event. Pastor, ano ba yung eschatology? Dami tayo ng gamit. Yung mga pastor ginagamit ko minsan, they don't define it. Okay? So let's try to understand what definition of eschatology is all about. Galing po yan sa dalawang Greek na word. Ano yung dalawang word? Iskata or iskatos, meaning last things, mga huling mga bagay, or logos, meaning word. The doctrine, aral about what? Last things, or studies about doctrine of the last event. Ilan ang doktrina ng mga Adventist? Come on, ilan? 28. O, tandaan po ninyo sasabihin ko na kasi baka masyadong mahaba ako makakuha ko yung time. The last 5 doctrines dun sa 28, yun po yung eschatological doctrine natin. From number 24, 25, 26, 27, 28. Yun ang tinatawag nating eschatological doctrines. Uulitin ko dahil hindi tinuturo ko minsan sa Christian beliefs, banat lang ng banat. Doctrine 24, 25, 26. At ipapakita ko yan mamaya. Yun po ang sinasaklaw ng ating eschatological teaching or teaching about closing events. So nasa doktrina ba natin itong eschatology? Yes! Yung 5 huling doktrina natin. 24, 25, 26, 27, 28 covers our eschatological teaching. Hindi po ito separate na nanggaling kay Ellen White. Nasa aral po at turo ng mga Adventista. Now, pag sinabi mong doctrine, anong ibig sabihin? Sige, pag sinabi mong doctrine, sige nga, anong ibig sabihin ng doctrine? All Scripture, 2 Timothy 3, okay? 16 and 17. Please open your Bible. Come on. 2 Timothy 3, 16 and 17. Look at your Bible. Andito po tayo magbuklat ng Biblia. Dahil ano yung team natin again? Diniin ko kagabi. Grounded on the Bible. Focus on the mission. So know your Bible. Yun po ang aking burden. That's why kahit na malayo pumupunta kami, tinuturuan ng mga pastor, mga kapatid, because we want them to know saan galing yung tinuturo mong yan, yung Sabat. Saan galing yung close of provision mo? Saan galing yung 7 last plague? Nasaan sa Biblia yan? And how will it affect me and my salvation will be a very important focus as we deal with this.
Ano po ang sabi? 2 Timothy 3. Come on, mag-volunteer. Sa kalim na naman ang nagtataas ng kamay. Sister Tindy, Ayun na, sige. kayo, hindi ko kilala yung pangalan nyo. Kaya tatawagin ko yung mga kilala ko. Lakasan mo ha. Nasaan ba ang mikropono? Pastor, ikaw yung taga-abot ng mikropono. Ikaw yung assistant member of the board. Tapos ka na doon. 2 Timothy 3:16 and 17. Look at your Bible. 2 Timothy 3 verse 16, sabi po dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang lahat ng kasulatan. Nung isinulat ni Pablo yan, wala pa pong bagong tipan. So, in the time of Paul, anong kasulatan ang kanyang nire-refer? He was referring to the Old Testament na inspired ng banal na espiritu. Kasi sabi ng iba, hindi na kailangan niyang lumang tipan, nasa bagong tipan na tayo. Wala pa pong bagong tipan nang isulat ni Pablo yan. There was no existing canon o listahan ng bagong tipan from Matthew to Revelation. Wala pa po yan. 27 na aklat yan. Pa-isa-isa meron. Anong nauna? Corinto. The first written book was Corinthians. Not Matthew, not Mark, not Luke. Pero sa arrangement ng Bible natin, parang ang nauna, Marcos. Mark was written and Matthew was written late. Nauna pa ang Marcos. Marcos naging simbolo at naging outline noong dalawang synoptic na gospel. Kaya lumaki yung Matthew 28 chapter, yung Lucas 24, yung Mark 16. Bakit? Yung 16 na chapter, pinalawak nung dalawa. Did you get it? Kaya mas mahaba. Tapos dinagdagan ang tawag namin Q. Yung study manuscript, Q. Ano yung Q? Quell. Ano yung quell? Additional sources na nanggaling sa mga tradisyon na nasa paligid nila. Kaya nabuo yung New Testament Gospels. Kaya pag tinanong, anong naunang libro? Matthew? Hindi po, Corinto. The Corinthians were the first ones to be written. Okay? Basa tayo. Anong sabi ni Pablo? Ulitin mo, Sister Candy. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Ano na yung lahat na yun? So, referring sa panahon ni Pablo, all, sa ngayon, pag ikaw na ang babasa ngayon, ano na yung all Scripture? Di both Old and New Testament. Pag Katoliko ang nagbasa niyan, yung mga pari nila, idadagdag nila yung apokripa between the Old and the New Testament. Kaya meron tinatawag na apokripa additional. Nandun yung mga tubig, Ecclesiasticus, correct? Maccabees, First Maccabees, Second Maccabees, na nasa Bible ng Catholic, wala sa Bible natin. Sasabihin nila, inspired din yun. Bakit? Nasa pagitan ng luma at nabagong tipan. From Malakay to Matthew, 400 years, doon pumasok yon. At, tatandaan ninyo, sinabi ko ito kagabi, yung aklat ng Daniel sa kanila, diyan isinulat. Hindi po sa 6th century na Babylon. Did you get it? Kaya ang interpretation nila, hindi po papacy yung maliit na sungay doon. Sino? Si Antiochus Epiphanes IV, the Grecian king, who entered Jerusalem, killed the high priest Onias, and sacrificed pig at the altar of burnt offering. Yun tinatawag nilang the abomination of desolation. Dinumihan ang sanktuaryo. Sa atin hindi. Yung pagdudumi ng sanktuaryo, yung kasalanan na inilipat doon ng mga nagsising mga tao. At on the Day of Atonement, nililinis yun. Noong 1844, para sa atin, pinasimulan yung pagtatanggal ng mga kasalanan, the blotting out and cleansing of sin. Ano yung memory verse ngayong umaga? Kanina, nag-flash. Inspiration flash into my mind kanina. Anong sabi doon? If we confess our sins, He is what? Dalawa yung word doon. Faithful and just. To what? Dalawa din ang gagawin niya. To forgive and cleanse. Magkaiba po yun. Pinatawad ka, pero nandun pa rin yung kasalanan mo. Hindi ka mo mabigbigan, nagwagwapo ka magtagtag. Nag-retire ka na? Kasama ko ito sa PPH, tauhan ko ito when I was still dito. Okay?
So ano yun? Kapatid, cleanse. Oh, saan nyo nabasa yung cleanse? Daniel 8:14. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. O idugtong nyo yun doon sa 1 John na pinag-uusapan natin in our study this week. Nagpatawad siya, pinatawad, pero hindi po natanggal yung listahan ng iyong kasalanan. Kailan yun? May cleansing. Kailan yun? Dito. Kailan? Dito po. Ayan. Diyan. Ginagawa ni Jesus yung blotting out, yung pagtatanggal ng kasalanan mo sa listahan doon sa mga aklat sa langit. So naawatan nyo, kakabsat. Pakawalan na kayo, pero yung listahan ng kasalanan mo, nandun pa rin. Kayo anong gagawin? Kagaya doon sa Israel, everyday nagkakasala sila, hihingi ng tawad. Pero kailan tatanggalin at lilinisin yung sanctuary na pinaglipatan ng iyong kasalanan? Once a day, on the day of atonement. Once a year. Oh, nakikinig sister. Very good, bibigyan kita ng A+. Bakit? Bakit? Yeah, when I was studying at the Baptist Seminary, Ayabacono, I have 2 subjects, A+. Ang nakarga ito, pag tinignan mo yung transcript ko, Ayabacono, konti lang. Okay. Okay. So, mawatan yung kakabsat. Oh. So, ano yung eschatology? Para sa ating Adventist, nung magsimula ang ating iglesia, nung 1844, di ba, October 22, kagabi, 1843. Saan mo nang galing yung 1843? O nandun sa Daniel chapter 12, verse 12. Ano doon? 1,235 days. Oh, marami hindi na marunong magpaliwanag niya. Ano yung 1,335 doon? Ano yung day na yun? Year. O, anong equivalent ng 1 day? 1 year. Kaya nagsimula ito. 508, diretsyo, papuntang, o linear na naman, papuntang 1843. Ano yung 1843? Babalik na sino? Hindi po 1844, ang unang turo ni Miller sa kanyang chart, 1843. Babalik na si Jesus. Tayong mga Adventist, ininterpret natin yon mula sa liwanag ng Revelation 10. Ano yon? Sabi ng anghel, kainin mo ang aklat. Anong aklat yun? Yung aklat ng Daniel. Kinain niya, particularly chapter 8, at yung na-discover niya, babalik na si Jesus. Sweet o hindi? Ang sarap, ang ganda ng pabalita, babalik na si Jesus. It was sweet in the mouth, at ano? Nung dumating dito, it was bitter in the stomach. Yun, October 22, the great disappointment. So pag pinaliwanag ninyo yan, dapat alam ninyo yung time element ng eschatology. Mawatan nyo, kakabsat, kaya inisa-isa ko yung time kanina. Okay? So tayong Adventist, ito na. Okay. Tama na. Kami po yan, very detailed po kasi yan. Ang tawag ng mga ibang theologian dyan, last things. God is the destiny and consummation of all reality. At tandaan po ninyo, yung mga yan, Diyos pa rin ang sentro. Huwag niyong didiskasin na hindi niyo nakita ang karakter ng Diyos sa mga mangyayari sa huli. Pati yung 7 last plagues, para sa mga hindi maliligtas, it's the last stroke of God's love to planet Earth. Ang huling stroke ng Diyos na sinasabi niya, mahal kita. Huwag yung certain, nagpaparusa. Hindi po. Mahal kita. Even for the last time, bago ka dalahin sa impyerno, sasabihin pa rin ng Diyos, mahal kita. That's why in the great controversy, the first word, God is love. Pagdating mo sa last na chapter ng Great Controversy book ni Ellen White, everything declares, God is love. Yun ang pinakahuling statement sa sulat doon sa tinatawag nating Conflict of the Ages series. From Patriarchs and Prophets and Kings, Desire of Ages, and the Great Acts of the Apostles, and then the Great Controversy. Okay? Norman Gali, o kilala niyo yan? Norman Gali. Siyempre, sa Manistay. Tama? Siya po yung sumulat ng libro
second coming. Hindi ko alam kung meron ka niyan, Pastor Lawan. Dapat mga pastor meron niya. Yung book na The Second Coming. It's a eschatological book. Okay? Ano ang sabi niya? Christological eschatology. Ito yung dinidiin ko kagabi. Ang sentro ng mga ito, si Kristo. Tama o hindi? Aklat ng Daniel at ang Revelation, ang sentro dyan, si Jesus, chapter 1. Bilangin niyo ang lahat ng description ni Jesus sa chapter 1. Ang dami. Tapos chapter 2 and 3 sa 7 churches, may picture si Jesus meeting the needs of each church. Ang ganda. You know, as I study and prepare for the series, Secrets of Daniel and Revelation, I learned a lot. Sabi ko doon sa mga kasama ko sa aming taping, and by the way, naanyahan po namin kayo, tingnan po ninyo sa FB, every Sunday, 6 o'clock, ini-air po yung aming Secrets of Daniel and Revelation. Ito po yung programa to prepare the church to understand our teaching on Daniel and Revelation in preparation for the One Boys 27. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo, meron din kayo dito, eh di sige. Pero I'm sharing para may malaman din kayo. Mabroaden yung ating pagkaintindi. Okay? Yan. Eschatology, therefore, is what? Ano daw? A study on the final stages. So itong mga ito, stages. Pag sinabi mong stage, stage 1, stage 2, kagaya dito, ito, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Bago ka pumunta doon, dadaan ka muna dito. Hindi ka pwedeng makarating sa second coming na hindi nangyayari itong mga ito. Bawatan nyo kapsa. So step by step, these things are staged, put into the public world, kay cosmic, para ano? Bago dumating sa ikalawang pagbabalik ni Jesus, which is the center of Adventist faith. Mapalad na pag-asa, Titus 2:13. Okay? Ang tawag dyan, last moment of Christ's work. Ano daw? Ang huling, gusto ko yan, kaya in-underline ko dyan sa red. Ano daw? Last moments. Mga huling panahon na si Kristo'y gumagawa para kayo iligtas. Para kayo at ako'y iligtas. Tama hindi? Investigative judgment o yung pre-advent judgment na ito, hindi para maghanap ng kasalanan ninyo. Hindi po. Ito'y para patunayan sa buong mundo and to all universe, karapat-dapat si Sister Haling na pumunta sa langit. Patutunayan ko yan. That's why there is an investigative judgment going on in heaven. Hindi for the benefit of God. Bagamat, it's for the benefit of Him because kinondemn siya, nahar siya. So ito'y pagpapatunay na ang Diyos ay tama at tumpa. Na pag pumunta ka sa impyerno, hindi mo siya sisihin. Pag pumunta ka sa langit, hindi rin sasabihin bias ang Diyos. Bakit? Eh, panay ang pakain na kay Pastor Elio Manon eh. Kaya napunta sa langit yan. Pero chismusa naman. Okay. See? It should be fair. Yes. Okay? Oh. Yan. What constitute the last day event? Okay, iba-iba po ang opinion. Ayan, oh. Sa Bible, nilagay ko dyan eh. Sabi ko Bible eh. Hindi ako, wala kayong makikita dyan sa lecture ko na Spirit of Prophecy. Bagamat meron ako doon sa aking main outline. Oh, sa Timothy, sa sulat ni Pablo, anong tawag niya? Last days. Hindi mo last years. Days eh. Pero ano ba yan? Araw lang ba? Years. Eh, taon naman eh. From 1844 hanggang ngayon, 3 araw lang? Years. 10 araw? Hindi po eh. Mga taon yan eh. So when we talk about days, we're talking about years. Okay? Oh, Peter, si Pedro, anong ginamit niya? Pareho rin. Last days. Ano pa? Kay Mateo, in the Gospel of Matthew, si Jesus nangungusap sa chapter 24 on his signs of his coming. Anong sabi niya? An hour you do not know. Ang ginamit naman dyan, hour. Oras ng kanyang pagdating, walang nakakaalam except the Father. Father. Oh, Daniel. Kagabi, o binasa atin yan. Time of the end. 1 John 2, si John. Ano naman? The last hour.
1 Timothy, Pablo ulit, later times. Next, Matthew again, after the tribulation of those days. Hindi po those years. Days again. Okay? Isang tinutukoy niyan. Ano na? Itong mga mangyayari dito sa huling kapanahunan. Okay, I will be ending. Yan. Ito mga ito ay mga protestante, mga scholar. Ito yung kanilang pananaw. So tatlo. Sa kanila, there are three elements of eschatology. Una, the centrality of Christ who is coming. Number two, the final judgment. And number three, the victory of God in Christ and the millennium. Okay? Now, yung ating titignan. Yan. Ito'y Catholic din ito. Personal return of Jesus, the restoration, judgment. Third, Adventist yan. One of my favorite professor, Dr. Richard Rice, sumulat po siya ng libro, requirement ko yun sa aking systematic theology na class na pinababasa, The Reign of God. Tama? Yung ginamit niyo sa klase ko na. The Reign of God. Okay? Return of Christ, the resurrection of the dead, judgment, restoration. Tayo. Ano ang nasa ating 28 fundamental beliefs? Ano yung content ng ating eschatology? Sinabi ko na kanina, 5. Fundamental beliefs number 24. Ano yun? Christ ministry in the heavenly sanctuary. Okay. Maupo ka, sister. Sige, upo ka rin dito. Huwag kang matutulog, ha? Okay, sige. Okay. Sabi nila, may doktrina kami ng sanctuary. Wala po tayong doktrina ng sanctuary. Meron ba? Sige, basahin niyo yung 28 fundamental beliefs. Ang doctrine natin, sanctuary. Hindi po. Ang nakalagay doon, Christ ministry in the heavenly sanctuary. Sino sentro? Yung sanctuary o si Kristo? Si Kristo. Bakit? Naniniwala ang mga Adventista na may sanctuaryo sa langit. At doon nagtatrabaho si Kristo mula nung umakyat siya noong 31 AD hanggang ngayon. Pero nagkaroon siya ng additional na trabaho noong 1844. Ano yun? Mula pag-akyat na sa langit, nagpapatawad siya sa kasalanan. Pero noong 1844, hindi po siya lumipat ng kwarto. Yun yung maling aral natin. Ang turo ng iba, he transferred to another apartment. Hindi po. Nagdagdag siya ng ministry. Gawain yung nadagdag. Ano yun? The blotting out of sin. Yun po yung doktrina natin. Okay? Okay, ano yung ikalawa? Death and resurrection. Kailan yung mangyayari? Natapos na o darating pa lang? Future pa lang o tapos na? Future. Future, mga kapatid. Ayan, itaas mo nga yan, Elder Pisigan. Ayan. Alam mo, itong aking anak ay alalay talaga. Ayan, sige. Kailan yung death? Kailan mangyayari yung death? Ngayon. Physical death. Yung spiritual death. Kailan? Yung pa sa dulo, yung sa millennium. Okay? Next, the second coming of Christ. Then, the millennium, the 1,000 years, pagwawakas ng kasalanan. And then, ano yung last na doktrina natin? About eschatology. The new birth. Mga kapatid, yan po ang saklaw ng ating eschatological perspective. Hindi lang yung close of provision. Kaya pag nag-discuss ka, Pastor Lauan, yan ang didiscusin mo. Pero, if I will go to the detail, kagaya niyan, ayan na, may detail po yan. Ano yung una? Christ High Ministry, the second coming, death and resurrection, millennium, the new earth. This takes place during the period from 1844 hanggang sa pagtatatag ng bagong langit at ng bagong lupa. Ito lang, sasampulan ko lang kayo, ha? Kasi ito po very detailed para sa mga pastor. Christ High Priestly Ministry. Ano ang mga eschatological na mga mangyayari diyan sa doktrina number 24? Number 1,
the pre-advent judgment, o tawag natin investigative judgment. Second, the close of provision. Next, shaking and sifting. Next, sealing. Oh, yan, dinidiscuss. Pagtatatak, pagsilyo. 7 last plagues. Jacob's trouble, I'll discuss that this afternoon. And early and latter rain. Yang mga yan, part pa lang, no, doctrine number 24. So do not discuss yan separately outside of Christ's ministry in the heavenly sanctuary. Diyan nagkakamali yung iba na nagtuturo ng eschatology. Dinidiscuss nila synchronic, not diachronic. May God bless us. This morning, mamayang hapon, kung mayroon po kayong tanong, we'll open for question and answer. Okay? Maririnig natin yung intermission bago natin ibigay ang lesson kay Pastor Marinas. Nicole. Or microphones. Mic test. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, Lord of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song,
my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior. All the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day Sa ating program ay lesson study ang nakalagay. So, ako lamang ho yung inyong mga teacher, ako yung facilitator. Sa bawat, magbigay ka ng mga microphones sa ating mga kapatiran. Sino sa inyo ang patuloy na pinagpapala sa ating linggo-linggong pag-aaral ng ating leksyon? Are you blessed? Yes. Let me see your hands. Thumbs up na lang, okay? Yung hindi pinagpapala, thumbs down. Yung hindi niya alam, ganun lang, oh. I like the author put the title of this quarter's lesson. Yung sabi niya rito ay growing in a relationship with God. Lumalago sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. If you happen to read in the introduction of this quarter's lesson, kung nakita niyo lamang ang kanyang introduction ng author, napakaganda ang kanyang sinabi, page 165 in the teacher's edition. Sabi niya, your relationship with God is your most important relationship. Hello? Hindi mo pagtilo ka ano ko natin. Iti relasyon mo ti Diyos. Iso ti ka-importantiyan ang relasyon mo. There's only one thing that we can bring when we go to heaven, mga kapatid. It's our relationship. That's why our prayers should be, Lord,
change me the way you want me to be changed. It's the character transformation. And with that, mga kapatid, we are now ready to start our lesson this morning. Let's pray. Loving Father, it's our joy to come before your presence this Sabbath day. Thank you so much, Lord, for allowing us to experience more of your grace. And we pray, loving Lord, to please continue to give us wisdom that we will learn to want your will in our lives. This was in Jesus' name. Amen. Amen. Naalala ko, Pastor Lawad, yung aming professor nang sabi niya, malapit nang matapos yung pagleksyonan, Ugyanan nyo nga kumul-kumulin, tapos kasla binasa yung 10. Okay? Lesson 10 na po tayo mga kapatid, ha? Lesson 10. About repentance and forgiveness. Kung kulang yung ating pag-intindi, if we miss the essence of our lesson, then our salvation is at stake. Tama? Kung kulang yung ating pagkakaintindi about repentance and forgiveness, and much more if we do not experience being a repentant sinner and forgiven by God, sa palagay ko, yung ating kaligtasan ay medyo tagilid, mga kapatid. So it's very, very important na maintindihan po natin yung ating lesson about repentance and forgiveness. I just want to connect that with our previous lesson. Sa ating programa, meron akong 30 minutes. Okay? Meron tayong 30 minutes. Someone will read 1 John 1:9, yung ating key text. Mamaya kukunin ko yan sa ating previous lesson. So, Lawad, bigay ng English kasi yung Biblia ko nadala ko nito. Pwedeng basahin na lang sa Tagalog. Sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Is faithful and just to forgive us and to cleanse us from our righteousness. Kasasabi lang ni Dr. Lyuma kanina na there is a 4 blessings. There are 4 blessings. Ang sabi doon, He is faithful and just, and another one is to forgive us and to cleanse us. The question is, why God is faithful? Alam mo, ito maganda eh. We need to be faithful because God has been so faithful. Why God is faithful? Because He keeps promises, right? Nagbigay ng Diyos ng mga pangako and still fulfilling His promise. So sinabi natin talata, God is faithful because He keeps His promise, His promises. And just because God does what is right, ginagawa ng Diyos kung ano yung mabuti. Okay? So yun ang Diyos, mga kapatid. I like to think that God is a faithful God. Not only that God is omniscient, omnipotent, omnipower, omnipresent, but God is a faithful God because He keeps His promises. Nung nakaraang Sabado, mga kapatid, ay atin pong pinag-aralan yung human problem of man. The human problem about sin. And we noted na ang kasalanan, mga kapatid, is not only transgression of the law. Sin is also a condition. Di ba? Hindi lamang po ang pagsalangsang ng kautusan, kundi ang kasalanan ay ito rin po yung ating kondisyon. Why? Sabi ng
Talata sa Roma 3, yes. Ang sabi doon ay, all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:10 and 23, ang sabi doon ay, none is righteous. We all come short of the glory of God. So dito mga kapatid, makikita natin doon that sin is not only transgression of the law, it is a condition. Sa ating lesson mga kapatid, it gives us the assurance that what God does in the human problem of sin. Anong ginagawa ng Diyos sa human problem of sin? Nung nakaraang Sabado, pinag-aralan natin that the law is God's diagnosis. And the prescription of God is the grace of God. The prescription. The law reveals who we are. Okay? Diagnose na tayo, doktora. And then the prescription comes from God, that is the grace. And now, what God does in our human condition. Ito po yung umiikot yung ating lection ngayong umaga mga kapatid. I'd like to ask one question. Very, very basic. Pastor Lawat sa ating pag-aaral. What is repentance? Sa inyong palagay? Nasaan yung microphone, Pastor? At least sa ating lesson mga kapatid, ay nagbigay siya ng 3 meaning ng repentance. Anyone? Okay. I made a simple outline in our lesson study, pero nawala yung outline ko, Pastor. Ganyan? Hindi mo nakuha?